who receives you receives me. And he who receives me receives him who sent me. So, yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. He who receives a prophet, because he is a prophet, shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man, because he is a righteous man, shall receive the righteous man's reward. So, mayroon talagang mga rewards. And whoever gives to one of these little ones even a cup of cold water, because he is a disciple, truly I say to you, he shall not lose his reward. Okay? Kahit nakapagbigay tayo ng kunti na lang tubig para sa mga lagad ng Diyos, tayo'y bigyan ng reward. Eh kung minsan, sabihin natin, paano tayo i-reward niya? May miracle talaga na mangyari, mga kapatid. It's a miracle. Kung hindi man siya makapagbigay yung taong pinagsilbihan mo, baka gumawa ang Panginoon. Kung hindi baka, kundi gagawa ang Panginoon ng paraan. Nagagamitin niya ang ibang tao para magbigay sa'yo. Ako nga, sabi ko, this also a miracle happened to me that I come here in Manila. Hindi ako makapaniwala na ako'y makapunta dito sa araw na to. It's because of God's blessing. Tayo ay nagkasama ngayon dito. First time na nandito ako sa Maynila. Sabi ko kay misis ko, pangarap ko lang noon. Akala ko pa hindi mangyari. Noon, pangarap ko makapunta ng Cebu. Pangarap ko makasakay ng barko. Sabi ko, ano kaya yung feelings kapag makasakay ng barko? Sabi ko kay misis, huwag ka na lang huwag kang mangarap. Sabi niya, excuse me. Wala namang masama siguro sa pangarap kapag iyan mo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, one day, may bibigay sa akin na ako'y makapagsakay ng barko. Nangyari talaga yun. Nakapunta ako ng Cebu, libre pa naman yun. Vision also. Vision for the Lord. So nagkaroon, sabi ni Brother Neng, Brother Hiller, gusto mong sumama ng sa Cebu, may seminar doon. Brad, yun na siguro ang sagot ng Panginoon sa akin. Ginawa ko yung instrumento para ako'y makapagpunta doon. Nung nandun ako sa Cebu, yung pauwi na kami, doon sa Pantalan, matagal pa ang aming pagbiyahe. Doon kami sa Pantalan. Doon tumitingin ako sa paligid. Nakita kong mga aeroplane lumilipad dahil sa Mactan. Yung malapit lang mo yung tumitingin. Marami pa lang dito, airplane. Ano pili sa tayo kapag nakasakay ng airplane? Sabi ko. Nangarap na naman. Sabi ko, ano kaya? Gusto ko makasakay ng airplane. Sabi ko, ngunit mangyari tayo doon. One day, nung nagpunta ang isang tao doon sa bahay, pinapunta ko doon, inimbitahan ko, Brother Jigo, alam niyo siguro Brother Jigo, nagpunta dito nung isang linggo, hindi lang nagpag-deliver dito. So, inanyahan ko siya, inimbita ko na, dito ka matulog sa bahay, bro. Sige bro, sama ko doon ako matulog. May kinasal siya doon sa amin. Doon siya natulog. Nung gabi, nag-usap kami. Bro, marunong ka sa alam ko may alam ka sa music. Kung may konti naman, konti lang. Gamay lang. Gamay lang. Siya, gaano ka kaliit? Hindi ako basit lang. Basit. Konti. So, hindi ko naman alam kung bakit siya nagtanong. Gamay lang. Sabi ko sa Sunday school. Kasi bro, doon sa Kainta, wala nang nagtuturo doon ng music. 2 taon na. Ganun ba? Hindi ko pala alam na may purpose siya nagtanong sa akin. Sabi ko sa kanya, bihira naman siguro. Magpunta ako doon magturo ng music. Baka ako mapahiya. Hindi lang inasalaman ko. Sabi, hindi. Magamit mo yun. Kung gusto mo, pagsabihan ko, Brother Bot. So nangyari, sinabihan niya, Brother Bot, parang may
may music teacher na tayo. Sabi ko, parang mangyari talaga yung pangarap kong makapasakay ng aeroplane. Mangyari na kaya to. So sabi ko kay Mrs. Gan, yun, gaman ang ano namin, tawagan namin. Gan, para mangyari tayo. Noon, pangarap kong makapagsakay ng barko, nangyari. Ngayon, pangarap kong makapagsakay ng aeroplane, siguro mangyari na naman. So, bakit nangyari? Na nandito ako ngayon?